This is Bataan Broadcasting TV. Naglilingkod sa sambayan ng Bataenyo. Magandang araw! At welcome po sa Dateline Bataan. Ako po yung lingkod, Mike Sigaral. At Zenny Soriano. At syempre, ang programang ito ay atid sa atin ng ABG ABG Group. Enterprises, ABG Group. Group of companies. Group of companies. Meron silang driving school, fire extinguisher, Magawa rin sila ng FDAS, di ba? Oo, at lahat na. Fire safety and everything. Oo, yan. ABG Group of Oy, Companies. Kuya Mike, Mhm. nasan daw tayo nitong mga nakaraang araw? Meron nag-ano sa, buti pa kayo, Sir Mike, bumabagyo na dito sa Pilipinas. Oo. Ayun ang dahilan po kung bakit umalis Ang muna tanong kami. sa amin, ano ba ito kayo pupunta ng Hong Hong Kong? Kong. Kasi bumabagyo sa Pilipinas. Hindi, may natinan lang kaming special meeting. ng Special mga event and mamamayan. meeting, yan. Oo. Mhm. At kasama, baka sino yung kasama natin? Kasama ko yung anak ko. Kasi pa-birthday ko sa kanya. Meron lang Birthday kaming niya minute private sa din ng mga November colleagues. Oo. 3. Birthday ni May. Yan. No, at ano ba yung mga napansin natin sa Hong Kong? Ang dami. Bago yung ating mamaya Although- kwento natin. Ngayon although- po, ngayon muna ay October 28, Yeah, 2024. oo. Meron na lamang tayong 58 days bago ang Pasko. Yes. Oh, right. Yan. Parang nakikita ko may sumasayaw na naman dito sa tabi ko. Oo. At 196 days bago ang 2025 midterm election Uy, malapit na yan. sa ha? May 12, 2025. Kaya Kaya pala. busy yung ating mga kandidato. Yes, oo. Sa susunod nating update, meron ng update yung COMELEC, yung kung paano mga kampanya online. Tutulong natin sa kanila yon. Yes. At yan, going back to sa Hong Kong trip namin ito. Oo. Ano yung mga observation natin? Ano yung observation? Kami yun ni Mike, ang ginawa namin sa Hong Kong, puro DIY. Meaning, do it yourself. Do it yourself. No, pupunta kami sa isang lugar, hanapin namin. Oo. No, pero kailangan pag nagtatanong ka, sino ang hanapin mo? Wag ka, dahil hindi naman tayo Chinese speaking, may alam man kami ni Ate Sen, konti lang. Konti lang. Kung gusto mong, nagtatanong ka, saan po dito yung papunta sa sakayan ng Ganon. MRT? Oo. Kung tawag natin sa mass transport natin is MRT. Sa kanila, Metro Rail, MTR. Metro Rail Transit. Dito sa kanila, MTR. Ano nga ulit? Mass Transit Railways, Oo. no? Kung gusto nyo, naghanap kayo ng matatanong, huwag kayong magtatanong sa mga matatanda dahil hindi marunong Hindi mag-English. marunong. Hanapin niyo mga batang Chinese, sa mga estudyante. Mga Gen Z o Oo. millennial. Kasi kahit paputol-putol ang English nila, maituturo yung Maintindihan. direksyon. Ang napansin ko lang doon, hindi katulad nating mga Pinoy. Tayo pag may tourist, yung malambing tayo, very, tayo, accommodating. Oo. Doon pag ang kausap namin, para laging galit. Lagi suplado. Parang ayaw nilang natatanong. Ayaw lang natatanong ang suplado. Ang tanong lang, isa, dalawa, pangatlo. Hihirapan ka ayaw na. nila ng maraming tanong. Is that? Uy, ang maganda sa Hong Kong, walang usok ang mga sasakyan. Walang usok dahil napakaraming electric vehicle ang nakita namin. Kung Nagkalat. may news item tayo tungkol sa electric vehicle. Nagkalat ang Tesla, Tesla, BYD. Bentley, Mercedes, BMW, Audi. Alam yung mo mga, yan, Mike? yung mga, ang tawag dito, yung mga brands dito na pang mayaman. Oo, pang mayaman yung parang ordinary car lang. Oo. At saka hindi, ang sabi sa atin, hindi ho mahalaga ang brand ng sasakyan, Kuya Mike. Yes. Ano daw ang mahalaga? Kung sa atin, ang status symbol kung anong kotse dinadrive mo, anong cellphone ang gamit mo. Doon pala ang status symbol kung anong klase yung plate number. Plate number mo, it cost them millions. Merong isang plate dollars, number no? lang na worth 2.2 million, 2.2 isang million. peso. Oo. So, ganun Ganun kamahal. Yun, pinagagawa nila ang number 8. Number 8. Kailangan may number 8. Yun ang mga paborito nilang number 8. At saka anak mo na namin doon, parang like Taiwan or Singapore, wala kaming nakitang tambay. Ultimo mga senior citizen, nagtatrabaho sila yung taga-linis ng mga kalye, sila yung taga-ng mga basura, at napakaganda naman nung pinaka-trash can nila. Ay, Diyos ko, maaakap mong trash can. Sa atin, nakakadiri, ano? Sa kanila, maaakap mo sa linis yung trash can nila. At saka ang mga building, Kuya Mike, pataas sila no? Pataas dahil nga maliit Dahil maliit lang yun. Mas malaki pa ang Metro Manila as compared to sa Hong Kong. Pwede mo raw mabiyahe mula Northern Hong Kong hanggang sa South
In just one day. 45 minutes na lang. 45 minutes. Tsaka napansin ko, sabi, kasama ba yung traffic? Wala pong traffic. Walang traffic. Why? Kasi walang naglalakad doon sa kanilang mga street. Oo. Kakaunti lang dahil Sila ay may footbridge, no? interconnected lahat. Halimbawa, dito Interconnected sa bawat building. Halimbawa, nandito kami sa hotel namin. Pupunta kami sa MTR station. Lakad ka lang. Siya. Lakad ka. Bira yung naglalakad doon sa bangketa. Oo. Diba? Birang-bira, pero we tried, diba? At kasi pag naglakad ka, hintayin mo kung sinasabi kong dapat kang tumawid o hindi. Kahit ang layo lang ng tatawiran mo, hanggang dito sa pader namin dito. Wait ka. Meron Wait ka. tawag dito, yung May ilaw yung traffic light na. Oo. Walk, don't walk. Oo. Kaya alam mo sa Hong Kong, tanga pag nasagasaan ka. Tang-tanga mo. Dahil Isa pang napansin din namin, nung nasa Taiwan kami, kahit saan kami tumingin, may mga scooters, yung mga motorcycle. Walang motorsiklo, di ba? yeah, May nakita kaming isang motorsiklo, big bike. big bike pa, talagang BMW yata. Yung kanilang mga building na napakatataas, yun na ang kanilang residential, yun na ang kanilang mga opisina, yun na ang kanilang mga commercial, at sa basement, nandun ang kanilang supermarket. Nandun ang supermarket, groceries, diba? Mga grocery. Kaya hindi ka nalalayo Oo, hindi ka nalalayo. Unlike sa atin, dito ka Pupunta ka sa nakatira. Pure Gold, Sasakay ka pa para pumunta pumunta ka sa ng palengke. palengke. Sa kanila, hindi. Pagbaba mo, gusto mong kumain. Bawat building, it's a complete Oo, community, complete di ba? community. Correct, Residential sa taas, sa baba yung supermarket, Yeah. tapos may mga So, entertainment. pumunta sa ibang lugar, interconnected ang footbridge sa pupuntahan mo. Yes. Di ba? Kaya at So, wala sa kanilang cards, Kuya Mike. Karamihan sa mga tao, kahit mga senior citizen, kasi sinubukan naming kasi ang napansin namin doon, yung mga kainan, walang rice. Yun ang Dahil- namis ni Kuya Mike. Dahil 2 days siguro bago kami nakakain ng Nanlata kanin, siya, diba? nanlata si Kuya Mike, walang kanin. Hindi kasi dahil yung mga hindi yung Hong Kong kasi naging British colony. British colony. So they're more Kaya on more on bread, bread. more on Tapos soup. yung parang pork and beans Oo, like that. yung ganun. Unang naging namin kasi breakfast namin McDonald's na naghahanap kami. Sana tagkakanak, Donald. Rice, Walang spaghetti. walang spaghetti, iba yung Puro lang, puro tinapay at So yun lang. yung nagkaroon kami yung first day namin, culture shock. Oo. Di ba? Yung, Pero madali naman pag-aralan. Tsaka ito, yung nag-ride naman kami, dagdagan ko, nung nag-ride kami ng MTR, kanilang Mass Transit Railways. Napansin namin, pagsakay namin, parang they mind their own business. Oo. Walang pakialaman ba? Yung isa nag-ano lang. Basta lahat sila, tahimik sila. Walang chismisan, unlike, yun nga yung kaibahan di ba? Hindi ka tulad sa atin, chismisan sa train. Ang ingay-ingay natin. ganun. Iba natutulog lang na ganyan. Pag may pumasok na maingay, tingnan mo, mga Pilipino yon ang ingay-ingay. Ngayon lang napansin namin na may maingay, may nagkikwentuhan. Pilipino pala. Pilipino pa lang. Tanong nga Ganon. dito, taga saan ka? Taga Cebu. Napakatahimik nung tapos Pagpasok mo na super bilis. Ay, grabe. Nung kanilang train. Grabe. Mapupunta ka sa train. Ang lamig. Ang lamig, oh. Sa atin nagsisiksikan tayo, ang babaho natin. Tsaka dito, katulad, kung ikaw yung promote po ng mga Garcia yung digital payments. Oo. Karamihan ganon, di ba? Nung mag-aalmusal kami. Lahat silang dalang cash. Dumukot si Ate Seni, ang daming pangkundalan. Oo, ganun, no? So, Sabi, we don't accept cash. yan, no? Yung pala Hard lang. puro newspaper lang yun. Ang yabang ni Ate Seni, ang dami palang laman ng Gcash. Binulat niya yung Gcash. Ano, magkano? Ginaan pala yun. Ang tawag Pero dito? meron sila yung Octopus card. QR code. QR code, oo. QR code. Yun, Ganun. mababayaran mo na ng peso. So yun yung experience, 4-day experience namin. Masaya kasi marami kaming natutunan na sana ma-replicate sa ating bayan. Although alam natin na yan ang ginagawa ngayon ni Congressman Ambet Garcia, no? Napansin Tinitingnan namin niya- doon yung mga digital payments. Oo, di ba yan ang ni Governor Joet, mga Yes. digital payments? Si Kong Ambet naman, yung mga railways, yung mga transport. Railways, tapos electric car. Oo, yan. Kaya makikita mo na yung natututunan ng ating mga leaders sa ibang bansa, na idadala nila dito, nare-replicate, unti-unti. Ako, how I wish ganon, para walang masyadong traffic, dapat interconnected via footbridge. Oo, ang ganda, ang ganda. Siguro maganda simulan yun dito sa Malanga City, di ba? Oo, yan. And, so yan yung naging natin. Oo. Kung hinahanap nyo kami, yan po ang naging karanasan namin nung nawala kami ni Kuya Mike. Yes. So, Yan. yung mga headliners nga pala natin ngayon, October 28, yung Yan. Barangay Sumalo at Barangay Sacrifice Valley
ay binisita po ng LGU Hermosa. Wow! Lalo na nung panahon ng bumabagyo. At kung binisita ng LGU Hermosa yan, itong si Gov. Joel, sa kasagsagan ng bagyong Christine ay dinalaw yung 4 na bayan na naapektuhan ng naturang bagyo. At maging itong dahil naging sentro nga ng bagyo itong Bicol Region, di ba? Itong unang batch ng rubber boats para sa rescue efforts at relief operations mula sa Office of the Speaker, Speaker Romualdez, katuwang ang Ako Bicol Party List ay dumating na. At panghuli sa aking headline, yung si Congressman Abet ay naging guest speaker sa ika-12 Philippine Electric Vehicle Summit. Yan. Doon na in relation sa bagyo, Kuya Mike, si Mayor AJ Concepcion, tinutukan din, bagamat nung kasagsagan, andun siya, matapos ang bagyo, tinutukan niya rin ang kalagayan ng kanyang mga kababayan, kung ano pa ang kanilang mga pangangailangan. Kung naging busy pala yung Hermosa, si Gov. Joel, pati si Mayor AJ Concepcion. Alam naman natin na lahat ng mga punong bayan ay naging... Lahat naka-alerto, no? Oo, naka-alerto. Yan. So, isusunod na natin yung ibang news pag natapos tayo sa iba pang headline ni Kuya Mike. So, yun nabanggit ko na yung lahat ng headlines at siguro basahin na natin itong ilang detalye ng ating mga balita. Yes, oo. Ito daw yung ay niulat nitong si Bataan Governor Joet Garcia na mayroong 163 families pala, sister. Ang lumika sa mga evacuation center sa lalawigan ng Bataan dahil dito sa nagdaang bagyong Christine. Kabilang dito ang 63 pamilya sa bayan ng Abukay, 31 families sa Orani at 68 families sa bayan ng Orion. Patuloy na minonitor ng pamahalang panlalawigan katuwang yung ating mga local government units ang sitwasyon sa bawat bayan upang masiguro ang pagbibigay ng kanilang pangunahing pangailangan. Nanawagan din si Governor Garcia sa publiko na mag-ingat at maging handa sa posibleng masamang epekto ng malalakas na hangin at ulan ng ulan dulot ng bagyong Christine. At thank God, sa araw na ito ay maganda na ang panahon dito sa lalawigan. Yes, Pero hindi nagpahinga po yung ating mga local officials sa pamumuno ng ating governor at maging lahat ng mayors. Lahat naman ng mayors mula sa 11 towns and 1 city. Sister, next news, sister. Yan, si Mayor AJ Concepcion, tinutukan ang kalagayan ng kanyang mga kababayan matapos ang bagyo. Bagamat sa kasagsagan ng bagyo ay nandoon si Mayor A.A. Concepcion at nakatutok sa sitwasyon, kasama ang lahat ng mga ahensya ng kanyang LGU, lalo na ang yung kanilang safety office, MDRRMO, DFD, PNP, lahat yun nakatutok, DSWD. Matapos ang bagyo ay tinutukan niya naman ano pa ang pangangailangan ng kanyang mga kababayan matapos ang bagyo. Siyempre, nagatiling sila mga relief goods kasama ang kanyang mga sangguniang bayan. Nandun si Kunsihal Dan Banal, Kunsihal Ivan Caprente at iba pa na magbigay sila ng mga relief goods sa iba't ibang barangay na apektado ng bagyong Christine. Yan, Kuya Mike, nag-abot sila ng tulong. Dako naman tayo sa naging sentro nitong nagdaang bagyo. Nakarating na sa Bicol Region ang unang batch ng rubber boats para sa rescue at relief operations na mula sa Office of the Speaker ni Speaker Martin Romualdez, katuwang ang Ako Bicol Party List. Kabuang 14 o 14 na rubber boats ang dumating ngayong umaga mula Maynila, or nitong nagdaang araw mula Maynila, kasama ang iba pang relief goods. Dadalhin muna ang mga ito sa 9th Infantry Division para i-assemble. Ipapagamit niya ang mga rubber boats sa iba't ibang ahensya at tulad ng 9th Infantry Division, 49 IB, PNP Maritime Group, Philippine Coast Guard, Camarines Sur LGU at NAV4SOL para makatulong sa mga water rescue operations sa Bicol Region na lubog sa baha dahil sa bagyong Christine. Maliban dito, kapatid, ay may kasama rin itong
water rescue Wow, equipment. ang galing. Tulad ng life vest, Aha. life buoy, traction rope at rope throwing bags. Ang galing. So yan yung naging update mula sa Office of the Speaker at Ako Bicol Party Yun ang List. maganda. Yung sa Ako Bicol, talagang uma-action sila. Ma-action talaga. At Diba? lalong-lalo na nga, naging sentro pa. Yung Oo. Bicol Bicol Region, Ito oo. Bagyong Christine. Oo. Tama-tama. Mamaya, sister, sa ikalawang bahagi ng ating show ay babalik tayo para sa karagdagang pang mga balita. Once again, ako po muna si Mike Sigaral. Ito si Senny Soriano. At ito ang Dateline Bataan. This is Bataan Broadcasting TV. Naglilingkod sa sambayanang Bataenyo.